Walang trenong pinatutsadahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga makakalaban ng kanilang senatorial candidates sa nalalapit na Bilang Pilipino 2025. Ang isa naman sa mga tulfo na lalaban din sa pagkasenador, hindi raw naniniwala sa political dynasty. Magbabalita si Mayan Los Baños. Naaawa rin po kuminsan sa ating mga katunggali dahil nagmamakaawa para makakuha ng mga malalakas at magagaling na kandidato. Sa harap ng kanyang mga kababayan sa Lawag, Ilocos Norte, ikinampanya ni Pangulong Bongbong Marcos ang 12 senatorial candidates ng administrasyon sa ilalim ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Kasabay nito ang pasaring sa mga kalaban. Nagtataka nga parang yung mga iba na naging kandidato nag-deliver lang yata ng suka nabigyan na ng certificate of candidacy. Wala sa kanila ang may bahid ng dugo dahil sa tukhang. Wala sa kanilang kasabwat sa pagbulsa ng sako-sakong pera pinagsamantalaan ang krisis ng pandemya. Wala rin daw sa mga admin bet ang pumapalakpak sa China sa gitna ng pangaagaw sa ating mga isla. Tila pinaringgan din ng Pangulo ang isang partikular na kandidato. Wala po sa kanila ang tilang sakristan ng isang bulaang propeta na nasasakdal dahil sa pagyurak sa ating kabataan at sa ating kababaihan. Wala sa kanila ang tagataguyod ng pugad ng krimen, ng sentro ng paglalapastangan ng mga kababaihan na mga pogo. Karamihan sa mga pambato ng administrasyon pasok sa top 12 ng mga survey. Puwera lang kina Senador Francis Tolentino at Benher Abalos. Pero kumpiyansa sila na makatutulong ang malakas na pag-endorso ng Pangulo. Kung kailangan po hilain yung iba, we have to do that. Kailangan po itulak yung iba, pataas. We have to do that. It's a coalition. It's a force that we need to be united. I pray every night that all the 12 na binanggit na Pangulo ay makasama. Honestly, I pray to God. Sinimula naman ng kapatid ni Erwin Tulfo na independent candidate na si Ben Tulfo ang kampanya sa barangay sa Uyo sa Quezon City. Hindi raw siya naniniwala sa political dynasty. Yan ay sa kabila ng posibilidad na magkaroon ng 3 Tulfo sa Senado. Paano ka magkakaroon ng dynasty? Wala kaming balwarte kung kami nasa Senado. National yan eh. Muli namang nagpakita ng suporta ang mga kakamping sa People's Campaign Kick-Off Rally ng senatorial tandem ni Kiko Pangilinan at Bam Aquino sa Dasmariñas, Cavite. Dumagundong palalo ang Dasmariñas City Arena nang humarap si dating Vice President Leni Robredo. Pakiusap niya sa mga botante, ibalik sa Senado sina Kiko at Bam. Hindi naman natapos ang laban noong 2022. At hindi rin doon natapos ang ating tungkulin bilang mga Pilipino. Hindi tayo pwedeng tumigil. Muli nating gisingin ang lakas ng nagkakaisang taong bayan. Tara na, ipanalo na natin Senator Bam Aquino at Senator Kiko Pangilinan. Una nang nangako si Robredo na tutulong sa kanilang kampanya bago niya tutukan ang pagtakbong mayor sa Naga. Kaya naman mataas ang kumpiyansa ni Kiko at Bam. Kumbaga sa basketball, di ba? Second quarter na tayo. Medyo tinambakan tayo ng first quarter. So babawi tayo ng second quarter hanggang sa dulo may papanalo na natin. No? So this is a continuation of our patuloy ng ating simulain ng gobyernong tapat. Humarap din sa publiko si dating Senadora Laila de Lima na first nominee ng Mamamayang Liberal o ML Party List. Present din si Attorney Chel Jokno na pambato naman ng Akbayan Party List. Karapatan sa edukasyon at nakabubuhay na sahod naman ang plataporma ng senatorial candidates ng Makabayan Coalition. Kakayod daw sila sa ground campaigning lalo't wala silang pera para sa mga advertisement. Ang lalaki ng mga billboards nung iba, magkano yung ginastos dyan.
Para sa 1PH, Mean Los Baños, News 5. Nagsimula ng magkanya-kanya ng kampanya ang senatorial candidates ng PDP laban ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Maging ang nakakulong niyang kaibigan na si Apollo Kibuloy, ikinampanya ng supporters nito. Magbabalita si Camille Samonte. Tokhang style, yan daw ang gagawing strategiya ni re-electionist Senator Ronald Bato de la Rosa sa kanyang pangangampanya. Tukhang talaga. Tuk-tukhang iyo. Knock and plead. Katukin mo yung pintuan ng bahay. Pag open, kung smiling, you plead. Pwede ba niyo kong ibuto? O, ganon. Pero kung pag open ng bahay, nakasibangot, ay sorry po, alis ako. Kahit kabilang siya sa iniimbestigahan ng International Criminal Court dahil sa kampanya kontra droga, kumpiyansa si De La Rosa na ito ring war on drugs ang magiging dahilan kaya iboboto pa rin siya ng mga tao. Kung sino man yung ayaw ng tukhang, whatever, kung ayaw ng tukhang, ayaw man talaga bubuto sa akin yan. Pero yung nagustuhan yung tukhang, bubuto talaga sa akin yan. Naniniwala rin si De La Rosa na hindi makaaapekto sa kanilang standing sa mga survey ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte na kaalyado nila. Kung walang impeachment na mangyayari, yung mga ayaw sa amin, buboto kayo sa amin? I don't think so. Do you think kung walang impeachment na mangyayari, yung mga diehard na mga Duterte votes, makukuha rin ng kabila? I don't think so. Sinimulan naman ni Senator Bongo ang kampanya sa pakikipagkamay sa mga motorista at pagkain ng kwek-kwek sa harap ng Malasakit Center sa Davao City. Ipinagmalaki ni Go ang isinulong niyang Malasakit Centers, Super Health Centers at Specialty Centers. Makikita naman daw ang track record niya sa Senado at gusto pa rin daw niya na gawin ito. Gusto kong ilapit ang serbisyo ng gobyerno sa ating mga kababayan, yung mga walang-wala. Huwag natin silang pahirapan. Dapat tayong umabot sa kanila, mga kababayan ko. Asahan niyo po sa abot ng aking makakaya. Bukas po ang aking opisina. Hindi po ako politiko na mangangako. Gagawin ko lang po ang aking trabaho. All out naman ang mga taga-suporta ni Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy sa Inari Sports Arena sa Pasig City para siya ikampanya. Naka-hospital arrest man dahil sa patong-patong na kaso, may pre-tape video message naman siya. Plataporma niya raw ang pagsugpo sa korupsyon. Magpapagawa rin daw siya ng Truth Commission at palalakasin ng Office of the Ombudsman para imbestigahan ang mga proyekto ng mga politiko. Para sa 1PH, Camille Samonte, News 5.